vitamina, di ba? Katulad na lang ng potassium. O katulad ng, di ba, addict, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Alam ba na, nakakatulong din yan sa, yung mga na-stroke. Kakaroon sila ng blood clotting and so on. Pero, kaya ako nagugulat dito, ang sabi ng ating propetisa dito sa page 92, ang sabi, in grains, fruits, vegetables, and nuts are to be found all the food elements that we need. So, ibig sabihin, for example, bakit itong mga vitamina, vitamin K na yan, makikita mo sa repolyo, sa lettuce, sa broccoli, sa spinach, asparagus, cauliflower, beans, green. Ibig sabihin, talagang ang science ngayon, talagang nagbibigay sa atin ng tinatawag na ebidensya, without the shadow of the doubt, that the original diet given to our magulang, kay Adam and Eve, na binanggit sa Genesis 1:29, ito yung tinatawag na pag binalikan natin ito yan, at tama pa yung pamamaraan natin ng pagpuprocess niyan, paano tayo dadapuan ng karamdaman? Eh, pinangako niya sa 15:26 ng Exodus yan. Kaya, pag pag-uusapan lagi natin ng sustansya, wala ka naman makikita sa flesh food eh. Kung pag-aaralan natin talaga eh. Puro taba lang ang makukuha mo eh. Yung tinatawag na, ano nga yung bad cholesterol? Yung LDL? LDL, saka yung HDL, yung ating good cholesterol. Trans fats na yan. Na alam naman natin talaga na hindi naman talaga makakatulong yan. Pangalawa, ito palang baka, any kinds of animals, they are not producing their own vitamins and minerals, protein or amino acid. Nakukuha lang nila yan kung ano yung design na pagkain na binigay sa kanila. Lahat ng vitamina na kailangan ng kalabaw, eh hindi niya nakukuha sa sarili niyang katawan. Nakabase yan sa sarili niyang desisyon na kumain ng tinatawag na pagkain na design sa kanya. Kaya lang nasira ang problema ng baka kasi pinalitan ng tao yung pagkain ng baka. Umakain na lang sila sang-ayon dun sa prepare na pagkain sa kanila. Kaya nauso nga yung sakit na mad cow. Nasira yung brain ng baka. Ang tanong, baka lang ba ang pwedeng masira yung brain nila? Hindi. Pati yung kumakain, Dok, for sure masisira din, mga kaibigan. Totoo yun kasi nabanggit ko before dun sa ating mga nakaraang episodes, yung value ng kinakain natin. So, you are what you eat, mga kaibigan. We are what we eat. Kung tayo ay kumakain ng mga gulay, for sure, meron yung mga antioxidants na nabanggit nga ni Doc na talagang gaganda talaga yung ating kutis or yung lalo na yung mga sabihin natin mga nagpapaganda or talagang ano tawag doon, Doc, yung mga beauty conscious. Ayan, beauty conscious, 'di ba? So andun yung makikita talaga natin, mga kaibigan, na kung tayo maingat tayo sa ating pagkain, makikita din yun kung doon sa katawan natin ng ibang tao. Uy, Gladens, napansin ko pumapayat ka. Uy, Doc, napansin ko mukhang ano ang tawag dito, medyo mistiso, tisoy na tisoy ang dating at mamula-mula, di ba? Pero alam mo ba yung sekreto ko? Alam mo, let's be open. Itong programa natin, Kaalaman Pangkalusugan, wala na tayong line of demarcation or something na itatago. Pagdating ng umaga, meron na akong mga ganong kataas na kalamansi na piniga. Una kong ginagawa dyan, lalagyan ko ng bulak, iaano ko sa buhok ko yan. Yung purong dahil kalamansi. nalaman ko na hindi mo na kailangan mag-shampoo. Kasi ang vitamin C, napakatindi na magpatibay ng mga ugat ng buhok. Kasi nakalbo na rin naman ako. At the same time, nililinis ko yung kutis ko. Hayaan ko siya matuyo. After mga 10 minutes to 20 minutes, lalagyan ko ng pure aloe vera ang balat ko. So hindi mo muna huhugasan, Dok? Diretso? Hindi, hayaan ko lang siya. Lalagyan ko ng aloe vera. Pag naligo ako, hindi ko na sasabunin, tapos na yung cleansing ko sa kanya. And then right after na maligo na ako, lalagyan ko siya ng moisturizer na pure aloe vera. Bakit ko ginagawa ito? Love ko yung katawan ko eh. Nag-iisa lang ito eh. Saka magiging dating ko naman, nagle-lecture ka. Tapos makikita nila, mukhang may sakit yung itsura mo. Samantalang, hindi ba dapat nating ingatan ito? Dahil regalo ng Panginoon. Kaya itong mga health tips na ito, at isa sa napakagandang moisturizer, alam mo kung ano? Ano, Dok? Yung pipino. Kaya lang kung minsan, pag tinatamad tayo alam mo ba yung chop ng pipino?
Itapal mo lang dito. Maiwasan yung pagkakadry ng lalim ng mata mo. Pati yung pag-itim, no, Doc? Kaya yung wrinkles agad, hindi agad-agad na tumutubo yan. Kaya tinatapalan yung mga area At saka na... nababanat siya. So, yan mga kaibigan, nakakuha na naman po tayo ng tips para po sa ating katawan para mas mapanatili natin. Saka yung ano, alam ba malusog. yung mga green na yan? For example, yung saluyot. I-juice mo, blend mo. Blender. Makita mo, napakadulas. I-poultice mo sa mukha mo. Hayaan mo na mga 1 hour. Pinakamatagal, 1.5. Hugasan mo. After 2 hours, tingnan mo yung mukha mo sa lamin, yun pa rin. Pero iba itsura, malambot. Pero Doc, alam ko ang saluyot ay, kasi na-try ko yan mga kaibigan, di ba? Ginamit ni Cleopatra yan. Ginamit ni Cleopatra Diba, yan. kasi mostly, yung Pampabata. sa history natin, mostly mga natural, wala pa yung mga, kumbaga, modernization na nangyayari sa ating mga kapaligiran regarding sa pagpapaganda, di ba? So, yung saluyot, ang epekto nito ay yung tipong parang pag binanat nyo yung pinakasaluyot, pag natuyo na siya sa inyong muka, ay nababanat siya. So, parang mas bata ka pang tignan, Doc. Yeah. Kasi, di ba yung balat natin, kapag tayo tumatanda mga kaibigan, ay nagsasag siya. So, lumalawlaw. So, ang tendency, para kailangan natin syempre i-exercise, di ba? Yung iba may mga lifting gadgets pa sila na ginagamit. Na kasama din yung, kunyari, pupunta ka ng mga salon or mga beauty shops. Ang mahal ng So, bayad. mas mahal. So, kung meron tayong, sabihin natin, yung pipino natin, yung saluyot natin, pwede natin siyang gawin na parang pang-botox, kumbaga, pang-lift ng ating Saka yung kalamansi, meron palang ano yun yung tinatawag na natural na pang whitening. Tapos pinapatay niya lahat yung mga bakterya sa skin natin. Kaya kung gagamit din lang kayo ng panlinis ng muka o sabon, kasi ganito yan. Pag sinabing ang sabon ay natural, pwede mo kainin. Ngayon, ang tanong, pwede ba nilang kainin yung sabon na i-claim nila na natural? Hindi. Bakit? Nilalagyan ng borax yan. Nilalagyan ng mga pampabula yan. Kaya nahi-hurt natin yung tissue natin, skin tissue, na siyang pinanggagalingan ng pagiging healthy. Kaya later on, na-dehydrate, nakakaroon tayong tinatawag na pangingitim later on. Pero pag ginamitan natin ng kalamansi, bukod dun sa naiingatan pa yung balat natin, napoproteksyonan pa, at the same time, hindi ka tumatandang tingnan. Maganda yung fresh lagi yung balat mo. Samantalang murang-mura lang naman ang kalamansi. Whole year round din tayo dito niyan. Hindi rin tayo namumblema dyan. Kaya napaka-blessed tayong mga Pilipino. Kaya ako naniniwala, mahal talaga ng gadang Pilipino eh.